Joshua chapter 24, verse 14 and 15. Verse 14, ready? Read. Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Manaming Diyos, dakilat, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay narito, Panginoon, nagkatipon upang kami po ay sumamba at magbigay po ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa dakilang pribilehiyo pong ito na sa araw pong ito na kami po ay iyong napagkalooban, Panginoon, ng iyong biyaya at habag, Panginoon. At dalangin po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, Panginoon, sa iyo. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon po na kami po ay hindi po nagiging matapat sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa hapon pong ito, kami po ay muli niyo pong kausapin at mapaalalahanan, Panginoon. Dalangin po namin sa mensahe po na amin pong matutunghayan on this afternoon, na ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ng iba yung pagkilos po ng Diyos na Banal na Espiritu, na upang as ang iyong salita na mahayag, ito po ay kumilos po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ako man po, Panginoon, wala po akong magagawa kung wala po ang iyong pagkilos po sa akin. Kung hindi mo po ako gagamitin, Panginoon, wala din po akong magagawa na mainam, Panginoon. Kaya, Panginoon, inam po na ako po ay nagtitiwala lamang po sa iyo. Dalangin ko po na gamitin niya lamang po ako as your mouth to speak and proclaim your word, Panginoon, dahil ako man po walang magagawa, Panginoon. Kaya nais ko lamang pong ipabaya po sa iyong message pong ito, ipong pagkalaban po ang bawat isa po sa amin ng kagaanan at kagalakan sa pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, ito pong aming samot dalangin pa sa salamat. Amen. 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 Be seated, please. Ayan. Ayan. So, dito po sa Joshua, ito po ay puro po labanan. Puro po digmaan ang mga nakasaad po dito sa Book of Joshua. Ito po si Joshua ay pangalawa pong naging leader po sa mga Israelites. Sunod po kay Moses. Ito pong si Joshua, nagsimula po na mag-govern, nagsimula po siya na mamuno po sa Israelites sa murang edad. Siya po ay isa pong kabataan na napasahan po ng leadership ni Moses. Si Joshua po, sa panahon pong ito, siya po ay matanda na at siya po ay malapit na pong mamatay. Siya po ay 110 years old na po in that time, in this period. And Joshua chapter 24, na kung saan marami na po siya naranasan, marami na po siya napagdaanan kasama po yung mga Israelites. Marami na po silang labanan na sinuong, marami na pong sitwasyon na kung saan sinubok po yung kanyang pagtitiwala at pananampalataya po sa Diyos. Amen. So yung pinaka-point po sa book na ito, sa Joshua, makikita natin dito, kung babasahin natin dito, makikita natin na puro labanan, puro digbaan. Sa buhay natin bilang isang mananampalataya, puro din po tayo dito digmaan, puro tayo labanan. But we are not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. To make it short po, mga kapatid, tayo po ay nakikipaglaban spiritual. Bilang isang Kristiyano, mayroon tayong labanan na sinusuong sa buhay na ito. At yun po yung labanan spiritual, na kung saan kailangan po natin mapagtagumpayan po yun. Kagaya po dito sa Book of Joshua, marami po silang sinuong na laban. At sa labanan pong yun, makikita natin na dapat maging matagumpay tayo. At para mapagtagumpay natin yung labanan na yun, kailangan kasama natin ang Diyos. Dito, mga kapatid, sa point na ito, masasabi natin, ito na yung last speech ni Joshua. Ito na yung huling speech ni Joshua. Malapit na siyang mamatay. Amen. Pero yung buong lakas niya, binuhos niya na sa point na ito. Kung titignan natin dito sa ating text, sinabi niya, ngayon sa makatuwid, matakot kayo sa Diyos.
at maglingkod sa Kanya ng sincero, may kaseryosohan at katotohanan. Sincero at katotohanan. Dahil hindi po lahat ng naglilingkod sa Diyos ay seryoso at totoo. Kaya matakot kayo sa Diyos. At alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ama na kanilang pinaglingkuran. At sabi diyan, in other side of the flood and in Egypt. At ang sabi diyan, at maglingkod kayo sa Panginoon. In verse 15, sinabi po diyan, at kung masama man para sa inyo na maglingkod sa Panginoon, choose you this day whom you will serve. Ngayon po mga kapatid, piliin nyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Tayo po ay mayroong kalayaang pumili. Whether the gods which your father serve, susunod ka ba dun sa yapak ng mga tatay mo, ng magulang mo, ng mga ninuno mo na naglingkod sa patay na Diyos? Sa Diyos na hindi buhay, sa Diyos na hindi totoo, that were on other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. Makikita po natin yung kataga po dito na Joshua. Sinabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Pero sa akin at sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. We will serve the Lord. Amen. Dito mga kapatid, makikita natin, even at the last very moment ng buhay na Joshua, pinili niya pa rin po na maglingkod sa Panginoon. Amen. Ang paglilingkuran po sa Panginoon, hindi po ito pilitan. Hindi po tayo pinipilit, hindi po tayo tinatakot na maglingkod po sa Panginoon. Sa totoo nga lang po niyan, hindi po kailangan ng Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kahit po bato, kaya niya pong patayuin para paglingkurin sa Kanya. Yes. Sabihin, sino ba tayo para pilitin ng Diyos na maglingkod at sumamba sa Kanya? Sino Amen. tayo? Ano bang maibibigay natin sa Diyos? Ano bang kailangan sa atin ng Diyos? Kung tutuusin po, mga kapatid, wala. Pero ito po ay isang invitation po sa bawat isa po sa atin na choose your side. Choose your side. Piliin mo kung aling side ka. Saan ka bang papanig? Papanig. Alin ba ang pipiliin mong panig? Choose your side. At yan na din po yung pamagat po ng ating mensahe po ngayong hapon. Choose your side. Piliin mo ang iyong panig. Saan ka ba? Dito ka ba sa side na maglilingkod sa buhay na Diyos, sa Panginoon? O dito ka sa side na maglilingkod sa patay na Diyos? Maglilingkod sa Diyos-Diyosan? Sa atin ang pagpili, meron tayong kalayaan pumili. Choose your side. Yung Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo, o yung Diyos na nag-aalis ng kalayaan sa buhay mo? Pipili ka ng side. Doon ka ba sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon, o doon sa mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon? Right. Choose your side. Mayroon po tayong kalayaan sa pagpili. Pero ang sinabi po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Para sa amin, para sa akin, ako at ang aking sambahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, gaano po ba natin nauunawaan yung kahalagahan ng pagpili? Ngayon po mga kapatid, nais ko pong ibahagi po sa inyo na ano ba ang katotohanan na dapat namin ting malaman sa pagsunod po sa Diyos. Amen. Marami po kasing sumusunod po sa Panginoon, hindi alam kung ano ang mga mararanasan. Kaya po,
kapag mayroon ng nararanasan, nawawala. Nagwawala. Kaya ano ba yung katotohanan sa pagpili, sa pagsunod sa Panginoon? There is truth behind. Kapag pinili mo na sumunod sa Panginoon, mayroon kang mga mararanasan. Ilan sa atin may mga naranasan na, ilan sa atin may nararanasan pa. At may mga mararanasan pa. Kailangan nating maunawaan what is the truth in choosing Lord's side. At ito rin po mga kapatid, nais ko rin pong ma-share po sa inyo na ano bang rason ba't susunod tayo sa Panginoon? Kagaya po na dinideclare ni Joshua. Pinapapili po yung mga Israelites kung sino ang pipiliin mo. Sino pipiliin nyo? Choose your side. There is reason. Ang buhay na ito, puro po pagpili. Choice. We have free will. Mayroon po tayong kalayaan na pumili ng magiging buhay natin. Mayroon tayong kalayaan na piliin kung ano ang paglalaanan ng buhay natin ito. Ang buhay po natin ay tiyak na mayroong hangganan. At dun ba sa buhay na yon, na meron tayo, sa kaunting panahon na meron tayo sa buhay natin ito, ano ba yung pipiliin nating panig? Mga kapatid, napakahalaga na para maging clear yung atin pong destination sa dulo, kailangan ngayon pa lang, mayroon na tayong pagpapasya. To have a clear goal in life, you must need to choose at first. So simulat sa pulpo, para po magkaroon ka ng maliwanag na goal sa buhay mo, kailangan simula pa lang magdidesisyon ka na. So ngayon ba, ano ba yung goal natin sa buhay? Bawat isa sa atin siguro, mayroon din mga goals. Mayroong mga pangarap, may mga gustong maabot. Ano ba yung goal natin? Amen. Karamihan po sa atin, estudyante. Ano ang goal mo? Ano ang goal mong mapursu? Gusto mong maging nurse? Gusto mong maging teacher? Gusto mong maging doktor? Gusto mong maging abogado? That's your goal. That's your dream. Pero, ano ba ang rason mo? Ba't yun ang gusto mong ipursu? Yun ba talaga ang pinili mo kasi pinilit ka lang? O yun talaga yung pinili mo kasi yun ang gusto mo? Choose. We are free to choose. Meron tayong kalayaan na pumili. Sa mga magulang, bago kayo naging parents, pumasok muna kayo sa relasyon. Karamihan po sa atin dito mga kababaihan na nanay, mga nanay. Maraming nanliligaw sa inyo. Tama? Pero bakit yun ang napangasawa nyo? Pipili kayo ng side. Ito ba kakasamahin ko sa habang panahon ng aking buhay? O kaya ito? Hindi naman po kayo nagmini-mini-mini mo, tama? Yes. Kayo ay pumasok sa isang relasyon, kayo ay natali sa habang panahon na pagkakaroon ng relasyon dahil pinili nyo yan. At hindi naman po tama na natali na kayo sa isang relasyon sa habang panahon na pagsasama at sasabihin mo, ayaw ko na. Hindi na to. Di ba po? Mahirap na, di ba? Mahirap na po, tama? Piliin mo man na ayawan at hiwalayan na yung pinili mo, pero hindi na pwede, mahirap na. Yes. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ito ay hindi tama. Kaya nga po, napakahalaga ng pagpili. Amen. Ngayon pa lang po mga kapatid, napakahalaga na pumili na tayo ng ating side. Kasi along the way, tinatahak natin yung buhay natin, may mga points sa buhay natin na talaga makakaranas tayo ng kahirapan. Yes.
Pero kahit nararanasan mo yung kahirapan, yung mahirap na sitwasyon, yung struggles, yung challenges, yung afflictions, yung tribulations, kapag alam mo na kung bakit mo pinili yung side na yon, yung point na yon, hindi ka mahihirapan magpatuloy. Kaya choose your side. Kaya ngayon pa lang po mga kapatid, matagal na tayo Kristiyano. Hindi lang po tayo linggo lang na naging Kristiyano. Hindi na tayo baby. Ang 4 na taon po ay hindi na po sanggol. Yan po ay tumatakbo-takbo na. May kaisipan na yan. May mga naranasan na yan. Ito na yung magambong. So kaya, marami pa tayong susuungin. Marami pa tayong haharapin. Kaya kailangan, ngayon pa lang, alam na natin kung ano ang pipiliin natin. Choose Amen. your side. Malayo pa, pero malayo na. Tama? Malayo na. Marami na po tayong pinagdaanan, marami na tayong naranasan. Malayo pa. Pero malayo na. Marami pa tayong mararanasan. Kaya, kung hindi sa atin maliwanag yung pinili natin ngayon, baka hindi natin maabutan yung mga darating pang mararanasan dapat natin. Choose your side. Kaya mga kapatid, nais ko po, bawat isa po sa atin, maging maliwanag po sa atin yung pinipili po nating kurso sa buhay nating ito. Ang buhay bilang isang Kristiyano ay isa pong kurso. Pag sinabi pong kurso, ito yung tinatahak mo. Ito yung tatahakin mo at ito yung tatapusin mo. Sa school, marami sa atin nagsisisi, bakit ito yung kinuha kong course? Diba kasi una, pinili mo yon, hindi ka pa tiyak at hindi mo alam kung anong dahilan, ba't pinili mo yon? Kaya dapat maging maliwanag, bago mo pipiliin ng isang bagay, kailangan nauunawaan mo. Kailangan maunawaan mo. Kasi ang course ng buhay mo, kapag hindi mo pinag-isipan, kapag hindi mo pinagplanuhan, yan ay magiging course sa'yo. Choose your side. Mga kapatid, ang katotohanan po sa pagsunod sa Panginoon, ang katotohanan sa pagpili sa side ng Panginoon, unang bagay na dapat nating malaman, many will despise and persecute you. The truth in choosing Lord's side, many will despise and persecute you. Kapag pinili natin ang panig ng Panginoon, maraming kukutya sa atin, maraming mamumuhi sa atin, many will despise to us, and many will persecute you, at maraming uusig at sisira sa iyo. Dati kasundo mo, dati kabati mo, dati kasanggang dikit mo. Pero, nung pinili mo ang side ng Panginoon, ngayon inuusig ka na. Kaya kung aalalahanin natin, si Apostol Pablo, marami po siya dating kaibigan. Amen. Marami po siya dating kasama. Marami siya dating kakampi. Pero, nung araw po na pinili niya ang side ng Panginoon, yung mga nasa panig niya, yung mga kaibigan niya, yung mga kakampi niya dati, yung mga kasama niya, kinamumuyan na siya at inuusig na siya. Kaya makikita natin mga kapatid, si Apostol Pablo po, nung sinunod niya po at pinili niya ang side ng Panginoon, siya po ay kinamuhian at inusig. Amen. Kaganon din po sa atin. Lahat po ng Kristiyano, lahat po tayo kapag pinili po natin yung panig po ng Panginoon, ito po ang katunayan, tayo po ay kamumuhian at tayo po ay uusigin.
At hindi dapat tayo magtaka. Kaya nga, ngayon pa lang, pwede ka na pumili. Pili ka. Mahirap pala maging Kristiyano. Kasi pag naging Kristiyano na ako, marami nang huhusga sa akin. Marami pala akong friends na mawawala sa akin. Marami pala akong mararanasan, nasasaktan yung feelings ko. Dati kaibigan mo, tapos ngayon aawayin ka na. Ngayon uusigin ka na, yan, Bible ka kasi dyan. Nung ako po yung naging Kristiyano, marami po akong kaibigan na nawala sa side ko. Dati close na close kami sa kalukuhan, sa bisyo, sa galaan, magkakasama kami, nagkakasiyahan kami. But when I choose Lord's side, marami pong namuhi, marami ang umuusig sa akin. It's the truth. Marami po. Hindi po lahat tatanggapin na ikaw ay naging Kristiyano na. Right. Hindi lahat tatanggapin na ikaw ay nasa Panginoon na. It is the truth. When you choose the Lord's side, marami ang mamumuhi at uusig sa iyo. Even your closest friends. At yung kaibigan mo, kahit nga yung nanay at tatay mo Even your parents, kamumuhian ka. Kaya nga, pagdating sa parents, pagdating sa family, so marami tayong naririnig na testimony. Bawat isa sa atin na experience yan. May mga magulang na unbeliever, may nanay at tatay na unbeliever, nakakaranas ng persecution. Right. Ito nga, naalala ko nga pag usapang parents, palagi akong natatouch dun sa story nung kabataan dun sa Iriga. Yung isang babae, isang dalaga, pinili yung Lord's side. Pinili yung panig na sa Panginoon. Nasa Panginoon siya maglilingkod, nasa Panginoon siya mabubuhay. Alam niyo po, hindi po madali yung pinagdaanan niya sa buhay. Nananambahan, hinila ng magulang palabas at pinapalo nung dahon ng nyug, yung palapa. Sinusuntok. Yung isa naman na dalaga, may magulang na militar, sundalo. Pag-uwi, sinuntok sa tiyan. Ganun ang naranasan, ganun ang paghihirap na na-experience. Kaya many of us, may experience din po natin yan. Mayroong sinipa, mayroong binato ng upuan. That's the reality. When you choose Lord's side, maraming mamumuhi sa iyo, maraming uusig sa iyo. Pangalawang bagay, mga kapatid, the truth in choosing Lord's side, many will go with you and leave you. Many will go with you and leave you. Marami kang makakasama, maraming sasama sa iyo, pero iiwan ka at lalayo sa iyo. Kaya dito po sa simbahan, marami na tayong nakasama, marami na tayong nakilala, marami na tayong naging close dito sa church. Marami na tayong happy moments na nabuo kasama ang karamihan. Pero nasaan yung karamihan? Dati, yung katabi mo, hindi naman yung palagi mong katabi. Dati, yung kausap mo ngayon, hindi naman yung dati yung kausap mo Dati sa upuan, siksikan kayo, pero ngayon, pwede ka nang humiga sa upuan kasi wala ka nang kaagaw sa upuan. Dati, ang ingay natin,
Ngayon, tahimik na. Dati, nagpapalakasan tayo ng amen. Ngayon, wala na nag-amen. Right. Amen. Many will go with you and leave you. That's the reality. Many will go with you and leave you. When you choose the Lord's side, mararanasan mo yan. Kaya paano kung wala na yung kasakasama mo? Right. Mananatili ka pa ba sa pagpili mo sa Panginoon? Pipiliin mo pa ba ang magpatuloy sa Panginoon? Despite na iniwan ka? Despite na ikaw na lang mag-isa? Despite na ikaw na lang naninindigan? Despite na ikaw na lang naglilingkuran? Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Papatuloy ka pa ba? Kaya sa una pa lang, decide na tayo. Choose your side. Because it is the truth. When you choose the Lord's side, maraming mamumuhi sa'yo. Maraming uusig sa'yo. When you choose the Lord's side, marami kang makakasama. Maraming sasama sa'yo. Marami kang makakasama. Pero, iiwan ka din. Pero mga kapatid, the truth, thirdly, the truth in choosing Lord's side, God will be with you. Ang Diyos po ay sa atin. Tasamaan po tayo ng Diyos. Kapag pinili natin ang Diyos, kapag pinili natin ang Panginoon sa buhay natin, ang panig ng Panginoon sa buhay natin, siya po ay sa atin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 5, Amen. let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ang sinabi po ng Panginoon, kapag ako pinili mo, kapag sa panig ko, ikaw, I will never leave you, nor forsake you. Alam po yun ni Joshua. Kaya nga po sabi ni Joshua, kahit hindi kayo maglingkod sa Panginoon, kahit umalis kayo dito, kahit mawala kayo, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Para sa akin at sa aking sambayan, pipiliin namin na maglilingkod kami sa Panginoon. Kahit usigin ninyo kami, kahit kamuin nyo kami, maglilingkod pa rin kami sa Panginoon. Kahit ngayon kasama namin kayo, balang araw aalis kayo, hindi kami matitinag niyan. Maglilingkod pa rin kami sa Panginoon. Amen. Bakit po nila nasabi yun? Bakit po ni Joshua nasabi yan? Even in the very last moment of his life, nasabi niya na para sa kanya at sa kanyang sambahin, maglilingkod siya sa Panginoon. Kasi una pa lang, alam niya yung pinili niya. Sa unang punto pa lang na si Joshua nagsuko ng buhay sa Panginoon, sa unang punto na si Joshua ay nagpasya na sumunod sa Panginoon, alam niya yung desisyon niya na ginawa niya. Alam ni Joshua kung bakit siya sumusunod sa Panginoon. Hindi kanino, hindi para kanino, hindi para kung saan, kundi para sa Panginoon lang. Kaya choose your side. Actually mga kapatid, there are 10,000 reasons para po piliin natin yung side ng Panginoon. 10,000 reasons. Napakaraming rason para piliin yung panig ng Panginoon. Amen. And actually, there's no reason para hindi piliin ang panig ng Panginoon. Pero hindi ko naman po sa inyo iisa-isahin yung 10,000 reasons. So nais ko lang po, ibahagi po sa inyo yung 3 major reasons kung bakit pipiliin natin yung panig ng Panginoon. The reasons to choose Lord's side. Unang bagay, mga kapatid, na dapat nating maunawaan, the reason is, in Him is the permanence life. In Him is the permanence life. Kapag sinabi pong permanence, it is everlasting, it is constant existing.
Yan po ang ibig sabihin po ng permanence. Ibig sabihin po, yung buhay na walang hanggan, matatagpuan lamang po yan sa Panginoon. Ang magkakaroon lamang po ng buhay na walang hanggan ay yung pong mga nasa panig ng Panginoon. Yung buhay na walang hanggan na pong iyon, yung po yung buhay sa langit. The Lord gave our lives. Ang kapatid, ito, kita natin ang Diyos po ang nagbigay ng buhay sa atin. Yun nga lang po, sapat na po yun para piliin natin ang Panginoon Kasi yung buhay po natin ito, siya po ang nagbigay nito. Siya po ang nagpahiram nito sa atin. Hindi sino, hindi kung kanino, kundi ang Panginoon lang. God give our lives and offer us to have life with Him in heaven. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. At yung buhay na ito na binigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo kinukontrol ng Panginoon. Ganun po. Ganun po katapat ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay at binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili sa buhay na ito. Hindi tayo kontrolado, hindi tayo robot. Hindi tayo pinipilit, hindi tayo pinipursa. Amen. Malaya tayo na pinapapili ng Panginoon. Kung maglilingkod tayo sa Kanya, kung mananatili tayo sa Kanya, o kung hindi. It's up to you. Walang mawawala sa Diyos, pero maraming mawawala sa iyo. Amen. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, at ang Diyos din po ang babawi sa ating buhay. Right. It's for us. Desisyon natin kung yung buhay natin ito, kung saan tayo pipiling panig. Sa kalooban ng Panginoon o labas sa kalooban ng Panginoon. Choose your side. The reason why to choose Lord's side, kasi nasa Kanya lang po, sa Kanyang panig lamang po, mayroong buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, yun po yung pagkakaroon po ng buhay kasama ng Diyos sa langit. Alam niyo po, napakarami natin na experience po dito sa mundong ibabaw na to, di ba? Right. Sa school pa lang. Stress na stress tayo sa mga gawain sa school. Palagi kang puyat sa mga activities. May mga instructor, may mga professor ka na nagpapahirap sa'yo. Tinatakot ka, pinapahirapan ka, pinapagod ka, di ba? Ganun ang grabing struggle po sa bahay, sa buhay natin ito, sa school pa lang 'yan Sa mga magulang po, nauunawaan po natin 'yan. Araw-araw po, palagi po silang nakaka-experience po ng matinding labanan ng pasensya sa kanilang tahanan. Mga pasaway na anak, pasaway na asawa, pasaway na kapitbahay. Nandiyan si Tolitz, nandiyan si Marites. Problema financial sa bahay, sa pag-manage sa bahay. Napakarami pong problema, napakaraming distresses sa buhay na ito, di ba? Right. Pero yung ino-offer po ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit, lahat po ng yon, ng struggles na yun, ng problema na yan, ng kahirapan na hardship na yan, wala doon. Amen. Sabi nga po, no more fears, no more tears, no more struggles, no more hunger. Wala na. Classmate nga po namin sa Bible School, kumakanta sila Sa langit wala ng fears, sa langit wala ng tears. It makes sense, di ba? Kakaiba lang yung tono. Totoo po yun. Sabi po sa Revelation, wala nang pagluha, wala nang takot, wala nang anuman pong paghihirap po sa langit. At yan po yung ino-offer ng Diyos sa bawat isa sa atin. Labas po sa Diyos, wala pong iba nag-o-offer po nun. Sa Diyos lang po, mayroon po noon.
Kaya po, kung mayroon dito sa ilan sa atin na hindi pa po tiyak na nasa panig ka na ng Panginoon, hindi mo pa tiyak na ikaw ay tunay ng ligtas, kailangan mong matiyak ang kaligtasan. Kasi yung lahat ng ino-offer ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na mapayapa, yung buhay na walang hirap, walang pagod, walang gutom, walang pag-iyak, walang takot, lahat wala. Kundi puro lang kapayapaan, kagaanan, kasiyahan. Lahat ng ma-imagine mo na magbibigay ng kasiyahan sa'yo, na hindi po yung fleshly happiness, kundi yung good happiness. Lahat ng bagay na ma-imagine mo, yung kapayapaan, o ano man, sa Panginoon lang po yan, matatagpuan. Yung peace, yung love, yung joy, sa Panginoon lang po yun mahahanap. Sa piling niya sa langit. Kaya choose your side. Kung hindi mo patiyak ang kaligtasan, kung hindi mo patiyak ang pagpunta ng langit, kailangan mong matiyak. Sabi ng Panginoon Jesucristo kay Nicodemus, marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Huwag ko magtataka. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong maipanganak muli. Kailangan mong matiyak ang buhay na walang hanggan sa langit. Kailangan mong makaranas ng kaligtasan. Sabi nga po ng Matthew chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Na yung buhay na minamahal mo, yung buhay na iniingatan mo, sayang lang kung mapupunta lang yun sa impyerno. Kaya, choose your side. Pipiliin mo ba ang pansamantalang kaligayahan, kasiyahan? O pipiliin mo yung sa una mahirap, pero ang dulo, kasama mo ang Diyos sa langit? Choose your side. Malaya po tayo na pumili. But one thing, important reason kung bakit kailangan nating piliin at maganda na piliin ang side ng Panginoon, kasi in Him alone is the preeminence life. Pag sinabing preeminence life po, everlasting, constant living. Amen. Yung pong walang hanggang buhay. Pangalawang bagay po mga kapatid, the reason why to choose Lord's side, in Him is the prosperous life. Sa panig lamang po ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng prosperous na pamumuhay. Pag sinabi pong prosperous, ito po yung pinagpala. Pag sinabi pong prosperity, yun po yung masagana. Pag sinabing prosperous, talagang pinananagana. Pipiliin natin. Sa Panginoon po natin matatagpuan yung tunay na kasaganahan. Sa Panginoon, ikaw ay mananagana sa bubuhay. Pero kung labas ka sa Panginoon, ikaw ay mamamaga. Mamamaga ka na. Kung tunay ka ligtas, pinili mo hindi yung panig ng Panginoon, kundi yung panig na malayo sa Panginoon, mamamaga ka. Pipiliin mo, mananagana o mamamaga na. Kaya po, malaya tayo pumili. Pero ang Panginoon po, hindi tayo tinatakot, hindi tayo pinaypursa. Totoo lang po, bakit po may mga Kristiyanong lumalayo po sa Panginoon at pinapalo ng Panginoon? Meron nga po isa dyan. Lumayo sa Panginoon, almost 1 month, bumalik, payat na. Na imbis dapat pinagpapala na, pinagpapalo na. Diba? He also appreciated that. Wala eh. Nirapture na siguro. Diba? Kasi, pag tunay ka ng Kristiyano, kapag tunay kang anak ng Panginoon, hindi niya hahayaan na mawala ka sa Kanya. Na malayo ka. Yes. Ang tunay na magulang, ang tunay na anak na may relasyon sa kanyang magulang, hindi po hinahayaan ng magulang na mapariwara. Hindi po hinahayaan ng magulang na maging miserable po ang buhay. Palagi pong gagawa ang magulang ng paraan para yung anak niya na nalalayo, na nagiging pariwara, ay maisaayos at mailapit sa kanya muli. Hayaan mo ba yung anak mo patakbo-takbo sa'yo? Mas pinili yung ibang nanay, ibang tatay. Si Kyle po, Ate Let.
hayaan niyo po ba na nakita niya po si Tita Delma? Parang mas mabait. Tapos maraming pagkain sa kanya. Tapos pipiliin niya, ito na lang nanay ko. Ayaw ko sa'yo, palagi mo ko pinapagalitan. Hayaan niyo po ba? Nakita niyo po isang beses may nakaparelibot, may isang table, may pinigilito, may pulutan, nandun po siya. Nakita mo po siya doon, nakikiampangan naman siya. Nagpapare-pare, pare. Makakaya niyo po ba na hayaan na lang po siya nandun? Nasabi mo, yung pinili mo, sige lang ka, yung pinili mo eh. Hindi mo po hindi. Kasi ikaw po magulang, alam mo kung ano mas tama. Kaya hindi mo hayaan na mapariwara at maging miserable ang buhay niya. Gagawa ko pa din ng paraan para siya na nalalayo sa iyo, na malayo sa iyo, mapalapit sa iyo. Kaganon din po sa ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil mahal tayo ng Diyos, kung ikaw mayroon ng tamang relasyon sa Diyos, kung ikaw tunay ng ligtas, ikaw ay anak na ng Panginoon, hindi hayaan ng Panginoon na tuluyang kang nalalayo sa Kanya. Palagi siyang gagawa ng paraan para ikaw na nalalayo, mas malapit sa Kanya at malapit ulit sa Kanya. Kaya po, mayroon po tayo mga kapatid na umaalis, nalalayo. Kung sila po ay tunay ng kapatid, may mararanasan po sila sa Panginoon. At may ipaparana sa kanila ang Panginoon. Pero nasa kanila pa rin po ang pagpili. Mayroon pa rin po silang kalayaan na pumili. Pero ang Panginoon po kapag nagpaalala at may pinaalalahanan, malalaman niya po kung ano po yung dahilan. At kung papatigasin niya man po ang kanyang puso, malaya pa rin po na siya ay mayroong pagpili. Kaya nga po, marami po, di ba? Ilang taon na nag-backslide pero wala pa din. Ano talagang lugot to, ba talagang ligtas o ano? Dati ang tapat-tapat niya man naglilingkod. Dati naman talaga mas spiritual pa nga yun sa akin tutuusin. Dati patayo tayo yun sa pulpit. Dati papurupot po yun sa pulpit. Ngayon wala na. Kaya po mga kapatid, hindi sa lahat ng oras malakas tayo. Hindi natin pwedeng ipaghambog na malakas tayo ngayon, bukas hindi tayo manghihina. Hindi lahat ng malakas ngayon, malakas bukas. Kaya hindi lahat na masasabi natin malakas ngayon, spiritual ngayon, makakapagpatuloy hanggang huli. Kaya ako din po, hindi rin po ako confident. Nasabihin ko, ay ako matatag ako, hindi ako manghihina, hindi ako mawawala. No. Hindi ko pwedeng sabihin yan, hindi ko masasabi yan. Amen. We have free choice. Kaya bakit yung tagal na nag-backslide pero hindi pa nabalik? Bakit di talaga tunay na ligtas yun? Minsan na-judge natin, bakit hindi naman talaga tunay na ligtas? Pero po, mga kapatid, meron talaga mga ligtas na talaga pong mas pinipili lang talaga nila na mas malayo sa Panginoon kahit pinapaalalahanan sila ng Panginoon. Good example po si Lot. Si Lot po ay Kristiyano. Si Lot po ay mananampalataya. Maraming beses po na pinaalalahanan na, pero hindi pa rin, nalapit sa Panginoon. Diba? Unang beses po na siya po ay pinalo ng Panginoon kasi lumayo siya sa Panginoon, sinakop sila ng mga mananakop. Inalipin sila, hinuli sila. Diba? Pinarami sa kanya kay Lot yun. Pangalawang pagpalo sa kanya, tumira siya, pinili niya pa rin, malayo sa Panginoon eh. Yung mga anak niya naging miserable, at siya, at yung buong family niya naging miserable. Naghirap din sila. Pangatlong bagay, namatay yung asawa, pamilya na wala, lahat ng ari-arian, at sumunod, bandang huli, tumira sila sa kuweba ng walang-wala. Ganun sila pinaghirap, ganun sila naghirap. Yun ang pinili niyang side eh. Hindi niya pinili yung side ng Panginoon. Tignan natin si Abraham. Sobrang kabaliktaran ng nangyari kay Lot. Kaya, sa Panginoon lang, sa side lamang po ng Panginoon, tayo magkakaroon ng pinagpalang buhay. Amen. Kaya ito si Abraham, kahit mahirap, kahit maraming naranasan, dahil pinili niya yung side ng Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon. Kalain nyo nakapangasawa ng dalawa alam natin eh, pero sabi sa Bible 4. Bukod kay Sarah at kay
Hagar, mayroon pang dalawa. Pinagpala, Hindi lang pinangalanan. At according po sa history, ito pong si Hagar, alipin po ni Sarah. Tama? Alam po Yes. natin yan? According po sa history, ito pong si Hagar, galing po sa Egypt. And guess it. Si Hagar po pala ay anak nung hari sa Egypt. According po sa history, nung nalaman ng hari ng Ehipto na si Hagar ay na si Sarai at si Abraham ay mayroong Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan, natakot itong hari. Yes. Kaya po, para po ganti kay Abraham, yung lahat po ng ari-arian na kinita po ni Abraham doon sa Egypt ay ibibigay sa kanya. At isa pa para makontento si Abraham at ang Panginoon, sobrang takot siya kasi baka puksain siya, baka patayin siya ng Panginoon. Kaya kahit yung isa niyang anak na dalaga, si Hagar, ay binigay niya pa kay Abraham, kay Sarai, kay Sarah mismo, para maging alipin. Makikita natin, ikaw na simpleng tao lang, papasok ko sa isang lugar na mayamang lugar, mayamang lupain. Dati po ang Egypt, yan po ay isa po sa pinakamayamang lupain, ang Ehipto. Yes. Kasi ang lugar po dyan ay puno po ng river. Noon po ang basehan po ng kayamanan, ang lugar na isang masagana, ang po niyan, basehan po niyan, marami pong tubigan or yung rivers. Kasi po, sagana ang pananim. Noon po, puro lang naman pananim ang ang pinagkikitaan. Kaya po ang Egypt po noon, masaganang lupain po yan. Sila Abraham, pumunta sila sa Egypt, wala din naman sila. Kasama niya si Sarah, sila lang, saka si Lot. Pero nung sila po ay umalis sa Egypt, dahil pinili po niya ni Abraham yung side ng Panginoon, lumabas siya sa Egypt, pumunta siya sa Egypt, walang-wala. Nung siya po ay umalis na, pinagpala na po. That's why he chose Lord side. Kaya lahat ng aspeto titignan natin, pag pinili mo yung side ng Panginoon, lahat ng aspeto sa buhay mo, package, nandiyan ang pagpapala. Financial, usapang financial. Si Abraham, dahil pinili niya yung side ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Right. Ito sa atin lang to. Hindi naman. Usapang relationship, si Abraham din po. Hindi kataka-taka, pinagpala din. Mayroon siyang Sarah na maganda, at meron pa siyang Hagar na prinsesa. At meron pa siyang napangasawang dalawa. So in a relationship, financial, physical, spiritual, higit po mga kapatid. Kaya po kapag pinili mo ang side ng Panginoon, package po ang pagpapala ng Panginoon. Kaya makikita natin mga kapatid, sa Panginoon labang natin matatagpuan at masusumpungan yung pagpapala, yung pinagpalang buhay. Kasi kung titignan po natin, lahat ng nakikita natin, lahat ng mga kayamanan dito sa mundo, sa Panginoon yan Sabi nga po sa Romans kanina, di ba, nabanggit din po sa preaching, na if God be for us, who can be against us? Na kahit nga yung bugtong niyang anak binigay niya pa, ano pa kaya yung mga hinihingi natin at mga kailangan natin na hindi ibigay ng Panginoon? Amen. Kaya, when we choose Lord's side, may experience po natin yung mga pagpapala ng Panginoon. At pag sinabi po mga kapatid, prosperous life, ito po yung alam natin na definition Yung salitang success. Success. Para sa iyo, ano ba ang success? Success sa family? Success ka sa career? Success ka sa school? Para sa atin, ano ba ang definition natin ng success? Success ka na ba kapag naging mayaman ka na? Matatawag mo bang success yun? Matatawag ba nating success ka na kapag meron ka ng pamilya? Kapag meron ka ng 12 anak? At 5 na naging asawa? Matatawag na po ba nating success yun? Ang success ba kapag marami kang kakilala, marami kang kasama? Ang success ba kapag marami kang na-experience na bisyo? Ang success ba kapag nasa iyo na ang lahat? Minamahal ka niyang tapat? Mm-hmm. Diba, ano ba ang definition natin ng success?
Alam niyo po sa Bible, kung babasahin niyo po back and forth yung Bible, isang beses niyo lang po mababasa ang salitang success. At saan po lang po natin yan makikita? In Joshua chapter 1, verse 8. Kung titignan po natin dyan, sabi dyan, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, and then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Kaya makikita natin, yung good success, yung prosperous nasaan? Nasa side ng Panginoon. Amen. Pag sinabi pong good success, it's not just success. Pag sinabing good success, ito yung nag-success ka, nakasama mo ang Diyos sa buhay mo. Lahat naman po pwedeng yumaman, tama? Yes. Kahit po walang Diyos, pwedeng yumaman. Kahit po walang Diyos, pwedeng, magkaroon ng maluwang pamumuhay. Pero hindi po lahat ng tao pwede po magkaroon ng good success. Yes. Na yung good success, and in all manners and aspect of life, matagumpay ka. Matagumpay ka, financial stable ka. Pero hindi po usapan ng financial stable ka, yung palagi kang may nahuhugot sa bulsa, palagi kang may nahuhugot sa wallet. Yun lang pong hindi ka pagkulangin ng Panginoon, yung kahit wala kang pera, masaya ka, it's counted as good success sa buhay. Amen. Hindi po lahat ng mapera, masaya. Totoo nga po yan, kapag madami kang pera, malungkot ka. Mhm. Marami pong milyonaryo, problemado. Bakit? Paano i-maintain yung maraming pera? Paano i-maintain yung maraming ari-arian? Kaya meron po ako kakilala eh. Sabi niya, ako anya, pag yumaman lang ako, lalapit na ako sa Panginoon. Mm. Tambog. Marami pong mayaman, hindi po lumalapit sa Panginoon. Yes. Bakit? Busy po sa kayamanan. Kaya po, ang good success po, it's not just financial. It's also physical, yung magkaroon ka ng magandang kalusugan. At higit sa lahat po ng good success, yung meron ka pong spiritual na pamumuhay. Kaya po, good success. Pag ang Panginoon po nagpala sa atin, financial po yan. At yung good success po, hindi natin matatagpuan po kung saan lang, kundi sa Panginoon lang. Amen. Kaya choose your side. And lastly mga kapatid, the reason to choose Lord's side in Him is the profitable life. In Him alone. Sa Panginoon lang tayo magkakaroon ng makabuluhang buhay. Kung alalahanin niyo po, ito po nung nabasa ko po yung Ecclesiastes at narinig ko yung patungkol sa pangalan sa Ecclesiastes, pero naguluhan ako. Medyo naguluhan ako eh. Kasi sabi doon, vanity of all vanities, all is vanities. Ang sabi po doon, lahat daw po ng pagpapagal, lahat ng meron ka, maging mayaman ka, maging kilala ka ng lahat ng tao, magkaroon ka ng mataas na katungkulan, kung ano man, makamtan mo sa buhay, it's all vanity. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Vanity of all, vanities of vanities, all is vanity. Ano po sabi ni King Solomon? Kilalanin po natin nagsalita. Si King Solomon po nagsabi na vanity, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kilalanin natin na sino nagsalita. Si King Solomon po, siya po ang tinurgore ang, according po sa history po sa Bible, sa record sa Bible, siya po ang pinaka mayaman at naging tanyag na tao sa kasaysayan. Amen. Usapang katalinuhan, wala pong makakapantay sa kanya. Lahat po alam niya. Siya po ay matalinong tao. Siya po ay dakilang tao, kilalang tao. Halos buong mundo po nakikilala siya. Halos lahat ng mga prince and princess pumupunta po sa kanya para makapakinig lang karunungan niya. Kilalang tao po si King Solomon. Kayamanan po, mayaman na mayaman siya. Sagana sa ginto. Kung ano yung sisilipin lang natin yung palasyo ni King Solomon, balot po ng ginto. Yung templo po, unang templo na ginawa sa magitan ni King Solomon, balot po ng ginto. At ano po yung binalutan? Mga mamahaling kahoy. Amen. Pero po, kung sa pagpapala, grabe po naranasan ni King Solomon. Alam natin to pag naririnig natin, si King Solomon mayroong asawang 700. Dinaig si Abraham, Abraham, 4 eh. Ito mayroong asawang 700.
and much more. Meron pa. Meron siyang 300 na kabit. Wow! Paano yun? Araw-araw na lang, araw-araw. Kasi isang taon, merong 365 days. Isang taon. Tama? Ano yun? Grabe. Ganon siya pinagpala. Pero wag niyo mapagkamalan, ngayon hindi na pwede Magdi-desire ka, sana at least maka 500 lang ako sawa. No, wag. Hindi na yan ngayon. Bagamat ganun po ang nakamtan ni King Solomon, pero nasabi niya pa rin po na lahat ng yon, ng mga bagay na yun, nakamtan niya, na-achieve niya, ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan kapag hindi mo kasama ang Panginoon. Kaya, it's not profitable. It's become unprofitable kapag na-achieve mo lahat ng gusto mo, meron ka, pero hindi mo kasama ang Panginoon. It's unprofitable. Yung buhay na walang Panginoon, unprofitable po yan, mga kapatid. Kaya kanina po, di ba, nabanggit natin, sabi sa Matthew 8, Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Magiging wala kabuluhan po yung buhay nating ito kapag wala tayo sa panig ng Panginoon. Because why? Ito po ang simple logic po niyan, mga kapatid. Kapag wala tayo sa panig ng Panginoon, makamtan mo man lahat sa mundong ito, mawawala lang din yan. Ang buhay natin sa mundong ito, napakaikling panahon lang. At lahat ng yan ay mawawala lang. At saan mo i-spend yung buhay mo na walang hanggan kapag ikaw ay hindi nakaranas ng kaligtasan? Sa impyerno. Anong halaga na sa impyerno alalahanin mo lang, noon naranasan ko na pinagsisilbihan ako. Noon naranasan ko na mayaman ako. Noon naranasan ko na maluwa ang pamumuhay ko. Di ba? Hayaan mo ganon? Sa impyerno, alalahanin mo lang yung masasaya mong alaala. O, pipiliin mo yung Lord's side, yung side ng Panginoon, na aalalahanin mo, minsan man, maaalala mo siguro, na dati ang hirap-hirap ko, dati grabe kong naranasan. Dati grabe naranasan ko sa paglilingkod. Dati rami sa aking umiwan sa paglilingkuran sa Panginoon. Pero pinili kong Lord's side Pero ngayon, nararanasan ko na yung masayang at maalwang pamumuhay. Amen. Diba? Choose your side. Sa impyerno, naalalahanin mo lang yung masasaya mong alaala. O dito sa langit, maalala mo yung mga malulungkot mong naranasan pero namumuhay ka ng mapayapa at masaya. Kaya po, diba? Choose your side. Kaya mga kapatid, there are 10,000 reasons to choose Lord's side. Amen. But that three things, kailangan nating makita. Sa Panginoon lamang po mayroong buhay na walang hanggan. Ang Panginoon lamang po may inaalok na buhay na walang hanggan. Sa Panginoon lamang po tayo magkakaroon ng pinagpalang buhay, good success. At sa Panginoon lamang po tayo magkakaroon ng makabuluhang buhay. Choose your side. Saang panig po tayo? Anong pipiliin mong panig? At kapag pinili mo yung panig ng Panginoon, kailangan panindigan mo yon. Maraming mararanasan ka, naaalisin ka doon sa pinipili mo na side. Kaya ngayon pa lang po, maunawaan natin mga kapatid, sa pagpili sa Panginoon para maging mapanatili tayo sa Panginoon, kailangan nating mag-strive to know God's more. Kailangan nating mag-strive, magpursige na mas makilala natin yung Diyos sa buhay natin. Kailangan, hindi sapat na nakapagsimba ka, hindi sapat na ligtas ka lang. Dapat sapat na mas nakikilala mo day by day, unti-unti, hanggang sa dumadami, makilala mo ng lubusan ang Diyos sa buhay mo. Kung ngayon ba sa punto ng buhay natin, tatanungin tayo, gaano mo ba kakilala ang Diyos? Kaya kapatid, kailangan makilala natin ng lubusan ang Diyos para manatili tayo sa side niya. And also, we need to stay focused in God's will. Kailangan, nakapokus tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban ko, hindi sa kalooban ng sino man. Ito, hindi ako susuportan nito kapag hindi ko sinunod ang kalooban niya. No. Kailangan focus ka sa kalooban ng Panginoon. Para no matter what happens, makakapanatili ka sa side ng Panginoon. Stay focused in God's will. Strive to follow to God. Sa pagsunod po sa Panginoon, kailangan po mayroong pagpupursige. Amen. Kasi po, there are truth.
maraming kakamuyan ka, maraming uusig sa'yo, maraming makakasama ka pero iiwan ka. Kapag naranasan mo yun, magkapatuloy ka pa ba? Mananatili ka pa ba sa pinili mong side, sa side ng Panginoon? Alahanin mo, God will be with you. Hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Umalis ka, lumayo ka sa Panginoon. Hindi ka walan sa Panginoon yon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Yan po ang sinabi ni Joshua. There are 10,000 reasons para po piliin ang side ng Panginoon. Sa Panginoon po ang buhay na walang hanggan. Sa Panginoon po ang pinagpalang buhay. Sa Panginoon po ang pakinabang pong buhay. Sabi nga ni Apostle Pablo, to live is Christ and to die is gain. For me. Sabi niya, for me, para sa akin. For me, to live is Christ and to die is gain. Ngayon po mga kapatid, choose your side. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen.